mga magulang, imma na'imun o imma rawdatun min riyadil jannah wa illa hufratun min hufarin nar. Ang kabar, ang libingan, mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, dalawa. Pwede ito maging hardin o gardin na kasama sa gardin ng paraiso. At pwede nito maging hukay na kasama sa hukay ng impyerno. Una ka Jahannam. Kasama sa paniniwala, iman ng Ahlus Sunnati wal Jamaah, ang paniwalaan sila ay nagkaisa. Ahlus Sunnati wal Jamaah nagkaisa na may naim, may biyaya na darating sa ating mga libingan at mayroon din kaparusahan. Marami ang mga ayat, talata mula sa Quran na nagpapatunay na may parusa at may biyaya sa ating mga libingan. Ganon din sa napakaraming hadith mula sa Sahihain, Sahih Bukhari wa Sahih Muslim at iba pa sa mga muhaddithin. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Papanatilihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ng katatagan ang mga nananampalataya sa pamamagitan ng salitang matatag. Ito ang la ilaha illallah. Sabi ng Shaykhain o Shaykhan, Bukhari wa Muslim, nagmula kay Barra bin Azib radiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tafsir ng ayat na ito. Qal, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Qala nazalat fi adabil qabr. Ito ay bumaba, ang ayat na ito ay sa kaparusahan sa ating mga libingan. Kaparusahan sa libingan. Dahil ang qawlu thabit, qawl la ilaha illallah. At ano nga ba ang itatanong sa atin sa kabilang buhay? Man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong relihiyon? Sino ang iyong propeta? Yan ang itatanong sa atin. Kaya sinabi ng Rasulullah, ang tafsir ng ayat na ito, bibigyan ng Allah ng kapanatagan, matatag na sagot o salita ang mga taong nananampalataya sa pamamagitan ng madaling pagsagot pagdating sa kanilang mga libingan.